Mukhang magkakabasagan na naman ng plato sa Palasyo Malacanang ngayon mga kababayan dahil inilabas po ng Publicus Asia mga kababayan ang kanilang latest survey sa mga lideratos ng ating bansa mga kababayan kasama na kina BBM at VP Sara Duterte. At hulaan nyo mga kababayan kung anong nangyari. As expected, sumadsad po una ang mukha. Face down ang rating ni BBM. Partikular na mga kababayan ang kanyang trust rating na ngayon 14% na lang po mga kababayan. Ayun po yan sa Publicus Asia survey mga kababayan ha. Bago pa lang po ito mga kababayan, hindi pa po nababalita. Pero kung titingnan nyo sa abogado.com.ph mga kababayan, andun na. Binalita na nila. Pero ang mainstream media, wala pa. Dito po yan mga kababayan, sa Publicus Asia. Alam niyo naman yung Publicus Asia, di ba? Kaso nga lang mga kababayan, parang anong magic ang nangyari. Na kung bibisitahin mo ang Publicus Asia mga kababayan, ang iyong makikita ay ganito na lang kailangan kang mag-subscribe. Pero subalit na tapwat. Mayroon pong isang profesor mga kababayan at political commentator na si Ana Malindog-Uy o si Madam Ana Malindog-Uy na kapag-screenshot siya mga kababayan. Kaso nga lang, hindi niya na-screenshot yung trust rating na 14% lang si BBM. Ang kanyang na-screenshot mga kababayan ay ang approval rating. Gayunpaman, bagsak din sa approval rating si BBM. Silipin natin ito silipin natin ito. Pero dito muna tayo sa artikulo ng abogado.com.ph. Makikita nyo, i-verify nyo doon. Kung mali man yan, sila ang fake news. Nagbabasa lang tayo. Pero may screenshot na to mga kababayan hindi na maitatago kahit pa hindi na ma-access. Ma-access naman pero kailangan pong mag-subscribe mga kababayan sa kanilang website ng Publicus Asia. Pero na-screenshot. Ipapakita natin ang screenshot. Pero ang sabi dito mga kababayan sa abogado.com.ph, ito mga independent media, ito mga kababayan legit din yan. Katulad din yan ng mga politico.ph o ganyan. Na sumadsad na sa 14% ang rating ni BBM. First time in history na ganyan kababa mga kababayan ang kanyang rating. Galing sa 23. Di ba? Ang kanyang trust rating dati 23. Meaning, 2 out of 10 mga kababayan ay hindi na nagtitiwala kay BBM. Dati ngayon, isa na kalahating tao mga kababayan. 1.4 na tao. Isang tao. I-round off na lang natin. Isa na lang ang nagtitiwala kay BBM sa 10. Samantalang mga kababayan, yung nagdi-distrust sa kanya ay 63% kay BBM Ang walang tiwala, 6 out of 10 walang tiwala kay BBM. At malamang mga kababayan, yung the rest, yung 2 sigurong tao, 2 o 3 tao, walang komento. Pero hindi rin sila nagtatrust kay BBM. Hindi sila nagsabi na Samantalang kay VP Inday Sara Duterte, tumaas mga kababayan yung kanyang dating trust rating na 31%. Base ito sa artikulo ng abogado.com.ph. Diyan natin pagbasehan. Galing from 31 mga kababayan, naging 39% ang trust rating. Wow! Tumaas pa lalo mga kababayan. At to think dinawa yung survey na iyan. First quarter ng taon. Ewan na natin kung tapos na ba na-aresto si Tatay Digong noon? Dahil napulido mga kababayan pag-aresto ni Tatay Digong, parang nasemento ang suporta. Lalong dumami, lalong lumakas, at lalong nawalan ng tiwala ang mga tao kay Marcos. Eto tumaas kay Sara. At ipapakita po natin mga kababayan sa inyo Eto naman, approval rating. Eto lang ang na-screenshot ni Madam Ana Malindog-Uy Tingnan nyo sa kanyang mga kababayan Facebook account. Tingnan nyo, may logo ng Publicus Asia. Tingnan natin kay BBM. Pasok! Hindi ito ang trust rating na kababayan yung 14. Ang na-screenshot nila, approval rating. Iba din yan, trust and approval. Dito mga kababayan, approval, bumagsak din mga kababayan. 19% na lang. Tingnan nyo. From dito mga kababayan, galing, ikumpara natin last year First quarter last year, 44. Second, 44. Third quarter last year, 43. Last quarter last year, 33. At ngayon, first quarter mga kababayan, is getting pababa ng pababa. 19 na lang ang approval rating.
Samantalang 57% ang disapprove. Ouch! Aroy. Oh, 57. Majority sa mga Pilipino, mga kababayan, ang disapprove kay BBM. 24 yun, 24 mga kababayan. Ano yan? Walang opinion. Malamang disapprove din yan. Oh, kawawa na lang, no? So, almost 2 na lang sa 10 mga kababayan. Nag-a-approve kay BBM, samantalang kay VP Sara, ha? Oh, kay VP Sara, oh, eto. VP Sara Duterte, 42%. Tumataging-ting pa rin mga kababayan. Very good pa rin yan. Tingnan nyo. Oh, ikumpara natin last year, yung naka-dim light doon mga kababayan. From 53, naging 46, naging 40. Bumaba mga kababayan, naging 37 last year dahil kasagsagan niya sa paninira nila eh. Pero, napuno na ang mga tao mga kababayan, enough is enough. First quarter this year, tumaas 42% ang approval rate ni Sara. Pero mayroon pa rin mga 37 mga kababayan ang di-disapprove sa kanya. Oh. Siguro malamang ito yung mga tao mga kababayan na nagoyo pa rin. At hindi naman natin talaga sigurado itong mga survey dahil posible rin mayroong bias. Pero masasabi natin dito sa Publicus Asia mga kababayan, kumpara doon sa Okta Research, SWS, Pulse Asia, mas okay ito. Lalo na yung The Stratford, Diyos mio. Oh, mataas pa rin. Ikumpara mo kay Ngagnag mga kababayan, ang 19. Oh, kahit pa'y doblehin, talo pa rin si Bangag. At tingnan nyo mga kababayan, kay Cheese Escudero. Diba? Ang yabang ni Cheese mga kababayan, na siya daw ang most trusted and most approved na government official. Nung una pa niyang naupong naging waiter mga kababayan, naging Senate President from 58, naging 47, naging 41, naging 32. Ngayon, 31 na lang. Mas marami ang disapprove. 33. O waiter, o pababa rin yan mga kababayan. Lahat sila pababa. And then si Romualdez Martin, Tambaluslos Romualdez, 14% lang ang approve. Ay, nasurpresa nga tayo mga kababayan. Mayroon pa bang nag-a-approve dito kay Romualdez? Ang undisapprove mga kababayan, tumataging-ting na 56%. Grabe. Oh, ibig sabihin nito mga kababayan, sinusuka na sila. Oh, sinusuka na sila. Ang Chief Justice, wala tayong pake, hindi naman ito politician ang Chief Justice. Pero, aside doon mga kababayan sa approval rating, ang talagang very, very, very bad news para kay Ngagba at good news para sa atin mga kababayan, yung trust rating niya. 14 na lang. Oh, ni minsan mga kababayan, hindi yan natikman ni PRRD. Bumaba si PRRD na, diba 80 level mga kababayan, 80% ang kanyang trust at approval rating. Kay Bangag, 14 na lang. Ngayon pa lang yan Kalahati pa lang sa kanyang termino. Paano na lang pagbababa nito? Pagbaba na nito, baka 0 na. 1 na lang siguro. Mag-negative pa. Kapag net satisfaction rating ito mga kababayan, wala na, negative na yan kay Ngagba. Pero yan hindi net mga kababayan. Ang net kasi, yung trust mo, trust rating mo, minus ng distrust. Magde-negative na yan. Gayon pa man, kahit pa ganyan, ang baba na yan mga kababayan. Considered na yan poor. Kung hindi man very poor. Yan ang napala nyo. Yan ang napala nyo. Kulang pa yan. Lalo pa yung bababa mga kababayan. Lalo na ngayon. Galit na mga tao hindi na sila nagtitimpi. Kaya mga kababayan, ang usap-usapan, mayroon ng mga miyembro ng Bagoong Pilipinas. Ang balak na lang kumalas mga kababayan. Nauna na si Mangga. Tapos, ewan lang natin ayon doon sa mga komentarista mga kababayan na narinig natin, mayroon pang susunod daw na 2. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.